Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi sila ang nagluwal sa atin pero sila ang isa na sa mga itinuturing nating pangalawang magulang. Sila ang ating mga lolo't lola na lagi nagbibigay unawa, suporta at pagmamahal sa ating mga apo nila. Ikaw kapuso, kasama mo pa rin ba hanggang ngayon ang iyong lolo at lola? Dear Papa Dudut, ang nilalaman po ng sulat ko sa inyo ay patungkol sa kwento ko ng pinsan ko at ng aming lolo. Bago ang lahat ay gusto ko lamang muna kayong batiin ng magandang tanghali. Ako po si Sir G at isang bookkeeper. 27 years old na ako at lumaking walang magulang. Namatay po ang nanay ko sa panganganak niya sa akin dahil sa komplikasyon sa puso. Sa kabilang banda, bata pa lamang ako ay wala na rin akong nakagisnang ama dahil kinailangan niyang magtrabaho sa ibang bansa bilang construction worker para naman tustusan ang pag-aaral ko. Naiwan po ako sa pangangalaga ng aking butihing Lolo Jacinto at Lola Esmeralda. Kasama ko pong lumaki ay ang pinsang kong si Miguel. Mas bata po ng 4 na taon kesa sa akin si Miguel. Siya na ang itinuturing kong kapatid simula pagkabata dahil tulad ko ay wala rin siyang kinalakhang magulang. Magkapatid po ang mga nanay naming dalawa, anak sa pagkadalaga si Miguel, Papa Dudut. Noong lumuwas papunta ng Maynila ang nanay nito ay hindi na siya bumalik pa. Ang balita namin doon na siya nakabuo ng sarili niyang pamilya at tuluyan na nitong kinalimutan ang kanyang panganay na anak. Papadudod, sa kabila ng kawalan namin ng mga magulang ay hindi naman kami na pagkaitan ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal na ito ay ibinigay sa amin ng aming lolo at lola. Sila ang nagturo sa amin ng mabuting asal, gumabay sa amin sa mabuting landas, at sumuporta sa amin tungo sa pag-abot namin ng aming mga pangarap. Sa katunayan, sina Lolo Jacinto at Lola Esmeralda na po ang itinuring naming magulang, na kahit malaki na kaming pareho ni Miguel, ay hindi pa rin nila kami iniwan at pinabayaan. Alauna na pala. Uy, huwag ka maingay, uy. Hindi ako maingay. Ikaw yung maingay kasi lasing ka na. Teka, nasa iyo ba yung susi? Wala sa akin. Ikaw may hawak nun eh. Nakita ko na. Nandito lang pala sa belt bag ko. Ulyanin. Uy, kuya, ano ka ba? Dahan-dahan lang. Baka magising sina lolo. Magigising talaga sila pag ganyan kalakas bunganga mo. Wala akong makita. Buksan mo kaya yung ilaw. Wag na. Gamitin mo na lang yung flashlight ng cellphone mo. Sergi, Miguel, kauuwi niyo lang. Madaling araw na. Lo, gising pa po pala kayo? Opo, kakauwi lang po namin. Lo, ba't gising pa kayo? May tinatapos lang akong sapatos. Kayong dalawa, hindi maganda yung ganyan na inuumaga na kayo ng uwi, ha? Pasensya na po. Hindi namin namalayan yung oras eh. Ito kasing si Kuya Sir G. Hindi na natapos-tapos sa pagkanta sa karaoke. Ikaw nga, di mo maiwan-iwan yung babaeng kausap mo eh. Hinihintay kasi kita. Daig mo pa nag-concert eh. Hindi naman ikaw may birthday. Ako pa sinis eh. Batukan kita dyan eh. Sige nga. O ano? Ano? Kamusta naman yung pinuntahan nyo? Madami bang tao? Nakulo, sobra.
Hindi lang tao marami din pagkain. Tsaka alak ka mo. Hindi sila nauubusan na ipapainom. Kaya yun, hindi na namin namalayang alauna na pala. Mukhang ang nag-enjoy talaga kayo. Ang mahalaga, nakauwi kayo ng ligtas. Gusto nyo ba ng sabaw? Ipagluluto ko kayo ng instant noodles para may masmasan kayo. Huwag na lo, ako na lang po. Kayo po ba? Kumain na kayo? Oo, kanina pa kami kumain ng lola mo. Nagbalot po si Miguel para sa inyo. Eto po, lolo. Nag-uwi siya ng lechon at saka pansit. Tapos nakipagbuno pa para makakuha ng apritada na paborito nyo. Talaga ba? Ulamin na lang natin yan mamaya. Ilagay mo na lang muna sa ref para makita ng Lola Esmeralda mo pagkagising niya. Sige po, lo. Hindi pa po ba kayo tapos sa ginagawa nyo? Magpahinga na po kayo. Dapat bawal na sa inyo yung nagpupuyat eh. Malapit na akong matapos. Kayo ang magpahinga na kasi may mga trabaho pa kayo bukas. Ako okay lang sa akin magpuyat kasi panggabi naman ako eh. Itong si Miguel ang maaga pa mamaya kasi may pasok sa trabaho. Ano nga ba? Strong kaya to. Kaya kong pumasok kahit may hangover ako. Oh, wag nang maingay at baka magising nyo pa ang lola nyo. Paano yan? Mauna na ako matulog sa inyo ha. Pahinga na rin kayo pagkatapos nyo dyan, Lo. O siya, sige, matulog na kayo. Ikaw rin, Miguel. Tulungan ko na po kaya kayo sa ginagawa nyo, lo. Para mas mabilis matapos. Wag na. Kaya mo ba? Hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Kaya ko po, lo. Kaya ko talaga. Wala ba kayong believe sa akin? Patapos na ako. Magpahinga ka na. Sintas na lang naman ilalagay ko eh. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige po, lo. Good night po. Good night din. I love you, lolo. O siya, magpahinga ka na, apo. Papadudot binuhay kami ni Lolo sa pagiging sapatero niya at gabi-gabi siyang nagpupuyat para maglinis at magayos ng mga sapatos ng kanyang customers. Dahil sa trabaho niyang yon ay nairaos niya kami at napag-aral na magpinsan. Sa kabilang banda ay mananahi naman si Lola. Noong bata pa lamang sila ay nakapwesto noon si Lolo sa tabi ng shop ni Lola. Doon po sila unang nagkakilala at kalaunan ay nagkaligawan. Nagkaroon sila ng 2 anak at yun nga ay ang nanay ko at ang nanay ni Miguel. Accountancy po ang tinapos ko, Papa Dudut, pero after makagraduate ay hindi ko ito naituloy dahil sobrang hirap humanap ng trabaho. Para makatulong kina Lolo at Lola ay pumasok ako bilang crew sa isang fast food chain, samantala business administration naman ang tinapos ni Miguel. Pero nauwi rin siya sa pagiging empleyado sa isang milk tea shop. Mahirap mawala ng magulang sa murang edad pero kahit ganoon ang naging buhay namin ni Miguel, ay nagkaroon pa rin naman kami ng masayang pamilya. Si Miguel na ang nagsilbi kong kapatid samantalang sina Lolo at Lola naman ang naging nanay at tatay ko. Kami na mismong 4 ang bumuo ng sarili naming pamilya at maganda naman ang kinalabasan nito, Papa Dudut. Noong nagbinata ako ay si Lolo Jacinto na ang naging takbuhan ko pagdating sa mga heartbreaks. Siya na po ang nagsilbing tagapayo ko sa mga maling desisyong nagagawa ko sa buhay. At masasabi ko na lahat ng mga advice na ibinibigay sa akin ni Lolo ay nagagamit ko talaga sa totoong buhay, Papa Dudut. Uy kuya, tinatawag ka na ni Lolo. Kain na raw tayo. Kayo na muna. Wala akong gana ngayon. Wala raw gana. Sus, sad boy ka lang kasi di ka nire-replyan ng girlfriend mo. Nag-away na naman kayo, no? Wala na kami, tol. Wala na kayo ng girlfriend mo? Mabuti naman kung ganun. Tuwang-tuwa ah. Gusto mo pa billboard mo pa? Ito naman masyadong irritable. Ganito kasi yun.
Natutuwa ako kasi umalis na yung surot na yun sa buhay mo. Ba't naman ganyan ka magsalita? Masaya ka na miserable ang buhay ko ngayon? Dati pa namang miserable buhay mo simula nung naging kayo ng girlfriend mo eh. Hindi mo lang napapansin kasi bulag na bulag ka sa kaseksihan niya. Ayusin mo naman pananalita mo, tol. Huwag mong mamasamain, totoo lang yung sinasabi ko. Pineperahan ka lang naman ng babaeng yun eh. Ikaw lang naman tong inlabibo eh. Bigay ng bigay. Flowers, kape, chocolates, hatid sundo. Para saan? Para lang maipost siya sa Facebook niya. Tapos ikaw, may naibigay ba siya sa'yo ni isang kusing? Wala, di ba? Nakailang maansa rin na kayo, pero wala man lang siyang nairegalo sa'yo kahit isa. Hindi ko naman kailangan ng material na bagay eh. Hindi yun ang hanap ko sa isang babae. Kuya, hindi ko naman sinasabi na kailangan mo rin ng material na bagay eh. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo, hindi kasi niya na ibabalik yung mga bagay na ibinibigay mo sa kanya. Tulad na lang ng effort, oras, pagmamahal, mga ganun. Hindi naman totoo yan eh. Ikaw ba yung boyfriend para malaman mo na hindi binibigay sa akin yun ng girlfriend ko? Hindi ko kailangan maging boyfriend niya para mahalata ko lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Kitang-kita naman eh. Mas maliwanag pa sa bilog na buwan kung gaano ka one-sided love yung pag-iibigan nyo. Gusto kita i-comfort kaso wag na. Kaya mo na yan, matanda ka na eh. Ano bang ginagawa nyo pareho at ang tagal nyo? Kanina pa kayo hinihintay ng lola nyo. Lalamig na yung pagkain sa lamesa. Ito po kasing si Kuya Sergilo eh. Broken na naman. Pagsabihan nyo nga, parang high school na nag-i-emote eh. Oh, bakit? Ano nangyari sa inyo ng girlfriend mo? Iniwan na po ako eh. Iniwan ka na. Baka naman tapos na kasi yung oras nyo para sa isa't isa. Ganyan kasi sa relasyon eh. Susubok kayong pareho. Kapag naging maganda ang kinalabasan, kayo ang magkakatuluyan. Pero kung nagkasawaan, aba di pasensyahan na lang. Lo naman eh. Pareho lang kayo ni Miguel. Nag-iisip nga ako kung paano ko siya ibabalik sa buhay ko tapos kayo naman. Parang ang saya nyo pa na wala na kami. Hindi naman ako masaya na malungkot ka ngayon. Ang sinasabi ko lang, kung hindi talaga kayo ang nakatakda para sa isa't isa, tanggapin mo na lang yon. Bakit mo pa pipiliting ibalik yung taong umalis na? May rason kung kaya siya umalis. At hanggat hindi napapalitan yung rason na yon, hindi na magbabago ang isip niya. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit kanya iniwan? May gusto na raw po siyang iba. Sa tingin mo, maibabalik mo pa siya sa piling mo ngayong may gusto na siyang iba? Hindi ko po alam eh. Baka naman may chance pa. Ay nako, napakasimple ng tanong. Hindi mo man lang masagot ng maayos. Hindi ang sagot, Kuya Sergi. Hindi mo na siya makukuha ulit kasi may iba na nga siyang gusto. Alam mo, Apo, napagdaanan ko na rin yan. Kahit anong payo pa ang ibigay namin sa'yo, ikaw pa rin ang makakasolusyon sa problemang pinagdadaanan mo. Wala namang kaso kahit maging malungkot ka pa ng mahabang panahon. Nasaktan ka pero isipin mo, nasaktan ka na nga tapos ginaganyan mo pa ang sarili mo. Umiiwas kang kumain, umiiwas ka sa tao, sinasayang mo mga oras mo. Nararapat ba na ganyan din ang itrato mo sa sarili mo? Hindi ka na nga trinato ng maayos ng nobya mo. Hindi mo rin ba tatratuhin ng maayos siyang sarili mo? Asus! Ang galing talaga mag-advise ng lolo ko. Sapul na sapul oh! Ano kuya? Di ka pa ba natamaan dun? Ang hirap po kasi talaga eh. Alam ko at naiintindihan kita, Apo. Hala, sige, ipagtatabi na lang kita ng ulam. Kapag maayos ka na mamaya, lumabas ka na lang para kumain. Ay, walang magtatabi. Kung ayaw kumain, wag pakainin. Oo na, kakain na ako. Ikaw talaga? Ayan, mabilis ka palang kausap eh. Halika na. Papadudot kapag si Lolo Jacinto na ang nagsalita, alam mong may katotohanan na mga sinasabi niya. Lahat kasi ng payong nagmumula sa kanya ay base sa experience niya at inirerespeto ko ito. Katulad nga ng sinasabi niya na enjoyin ko lamang muna ang kabataan ko, yun po ang ginawa ko, Papadudot. Sa halip na habulin ng pag-ibig ay hinayaan ko na lamang muna ito para makapag-focus ako sa pag-aayos
ng future ko. Habang nagtatrabaho bilang fast food crew ay patuloy po ako sa paghahanap ng trabaho. Nagbabaka sakali na magamit ko na sa wakas ang pinag-aralan ko. Kasabay nito ay hindi ko na rin naman pinabayaan ang sarili ko para enjoyin ang pagiging binata ko. Minsan ay lumalabas kami ni Miguel para dumayo at makipaglaro ng basketball. Nagjo-joyride din kami at nagpupunta sa mga lugar kung saan ay nag-aalis kami ng stress sa buhay. Kapag nakakaluwag-luwag ay dinadala namin sina lolo at lola sa mga kainan para naman ma-experience naman nila kahit papaano kung ano ang mga bago sa henerasyon namin ngayon. Papa Dudut, masarap mabuhay na kasama ang mga lolo at lola. Yung gagamitin mo pa rin ang lahat para makabawi sa kanila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tahimik kaming nanonood ng TV noon, Papa Dudut, nang bigla na lamang naihi si Lolo Jacinto mula sa kinakaupuan niya. Papatayo na raw dapat siya para mag-CR pero bigla siyang nanghina at nahilo. Hindi naman siya makapagsalita para sana kunin ang atensyon namin noong mapansin ni Miguel na basa ang sahig ay saka na lamang namin napagtanto kung ano ang nangyayari. Akala namin noong una ay inaatake siya sa puso. Hindi siya makapagsalita dahil labis siyang nangihina. Tuwing nagtatanong kami sa kanya kung ano ang nararamdaman niya ay puro tango lamang siya na parang wala sa sarili. Ang sumunod ay bigla na lamang siyang nagsusuka, kaya agad kaming nagpatulong sa kapitbahay namin para itakbo si Lolo sa ospital gamit ang tricycle nila. Pagdating sa ospital ay agad siyang tinignan ng mga nurse at hindi agad nila nalaman kung ano ang pinagdadaanan ni Lolo dahil kailangan pa nilang gumawa ng iba't ibang mga test. Pansamantala ay binigyan siya ng IV fluid at pinainom ng gamot para tumigil siya sa pagsusuka. Kalaunan ay napag-alaman naming mataas pala ang sugar level ni Lolo. Mataas din ang blood pressure niya kaya siya nahilo at nanghina. Ipinapa-admit namin siya, Papa Dudut, at sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring naibalik ng doktor sa normal ang vitals ni Lolo. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa ospital kakahanap sa'yo. Nandiyan ka lang pala. Umiiyak ka ba? Ha? Hindi ah. Umiiyak ka eh. Ang pula ng mga mata mo. Huwag ka nang umiyak. Chinecheck na nila si Lolo Jacinto. Ano raw nangyari sa kanya? Ba't siya nagkaganon? Ayun. Mataas nga raw yung BP tsaka sobrang taas ng blood sugar. Yan kasi, puro soft drinks tsaka puro 3-in-1. Lagi ko sinasabi sa'yo na huwag mo na silang painumin ng soft drinks, di ba? Kasi nga diabetic din si Lola. Pero sige pa rin kayo. Maniwala ka sa akin kuya, hindi ko sila pinapainom. Minsan, si Lolo mismo bumibili ng soft drinks ng patago para inumin nila ni Lola. Tsaka hindi mo na maaalis yung kape sa kanila. Parte na yun ng umaga nila eh. Kailangan nating baguhin yun kasi hindi na kaya ng katawan nila ang sobrang asukal. Matanda na rin kasi sina Lolo at Lola. Marami na dapat bawal sa kanila, kaso hindi na natin nakikita ng maayos kasi sobrang busy natin sa trabaho. Hayaan mo, simula ngayon ako nang bahala sa diet nila. Mabuti pa nga, mapapagastos lang tayo pag hindi natin sinunod yung payo ng doktor eh. Nga pala, may pneumonia rin daw si Lolo. Pneumonia? Bakit? Paano nangyari yun? Eh hindi naman siya inuubo ah. May mga nabuong plema sa baga ni Lolo. Yun ang nakita nila sa x-ray niya. Ano nang mangyayari ngayon? Makukuha naman daw sa gamot. Yun nga lang, madami-daming gamot ang kailangan. Magastos din. Ay, kawawa naman si Lolo. Akala ko talaga oras niya na kanina eh. Sobra yung nginig ko habang tinatakbo natin siya rito sa ospital. Ako nga rin eh. Todo dasal nga ako na sana wag muna siyang kunin. Mabuti na lang talaga dininig yung dasal ko. Ang lakas-lakas ni Lolo eh. Bakit kaya siya biglang nagkaganon? Ganyan talaga kapag tumatanda na. Humihina na yung immune system nila. Kaya kailangan talaga silang alagaan.
Dapat iwasan na natin yung mga matatabang pagkain. Pati na rin yung matatamis. Dapat nga bawal na rin siya magpuyat eh. Pwede ko na ba siyang silipin? Oo, kakapasok lang niya sa kwarto. Ikaw na muna magbantay sa kanya. Bakit, aalis ka ba? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako. Kukuha ako ng gamit tsaka babalitaan ko lang si Lola. Alam ko nag-aalala pa rin yun hanggang ngayon. Painumin mo na rin si Lola ng maintenance niya. Ah. Baka mamaya siya naman ang sumunod dito. High blood din yun eh. Sige, basta palitan na lang kita mamaya. Tatawagan ko lang si tatay para malaman niya kung ano nangyari. Kailangan ko rin magpaalam sa trabaho ngayon. Ako na lang muna magbabantay sa kanya magdamag kung gusto mo. Ako na. May trabaho ka pa bukas. Bukas ka na lang ng gabi. Ikaw pumalit sa akin. O sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. May load ka ba? Oo, meron pa. O sige, maiwan na kita. Ikaw nang bahala kay Lolo. Sige kuya, ingat ka pa uwi. Papa Dudut, pagkatapos ng nangyari ay pinaalam namin kay tatay sa abroad ang mga nangyari kay Lolo Jacinto. Gamit ang ipon nitong pera ay agad naman siyang nagpadala para meron kaming pambili ng gamot ni Lolo. Dahil kinailangan pang magpagaling ni Lolo ay nag-extend siya sa ospital. Nagsalitan kami ni Miguel sa pagbabantay sa kanya. Bilang ako ang night shift sa trabaho ay sa umaga ako nagpupunta sa ospital. Sa gabi naman nakatoka si Miguel dahil pang umaga siya sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Mahigit 1 linggo ding nanatili si Lolo Jacinto sa ospital bago tuluyang nawala ang pneumonia nito. Ayaw kasi siyang i-discharge ng doktor lalo na kung hindi pa bumalik sa normal ang BP at sugar level nito noong mga panahong yon na pabago-bago pa. Sa awa naman ng Diyos, matapos ang diretsyong gamutan ay naiuwi rin namin si Lolo sa bahay. Ang problema nga lang po, Papa Dudut, ay hindi na nakabalik si Lolo sa dati niyang lakas. Sa nangyari ay mas lalong humina ang katawan nito at para bang nawala na siya ng energy para maglakad o gumalaw-galaw. Kinailangan na rin niyang magsuot ng diaper dahil hirap siyang maglakad papunta ng CR. Ang mga bagay na yon ang pinag-usapan namin ni Miguel isang gabi. Habang pinagmamasdan ang tulog naming lolo, ay na-realize namin ang katotohanan na hindi na katulad ng dati ang lakas at liksi ng mga itinuturing naming magulang na sina Lolo Jacinto at Lola Esmeralda. Kuya, ito na yung pinabibili mong diaper ni Lolo. Shh, huwag ka nang maingay. Tulog na si Lolo. Ay, sorry. Di mo na siya lalagyan ng diaper? Bukas na lang. Hayaan mo na siya magpahinga. Eh paano kapag naihi siya sa higaan niya? Ako nang bahala. Maglalaba rin naman ako bukas eh. O sige, itatabi ko na lang dito sa ilalim ng kama niya ha, para mahanap niyo agad kung sakaling gagamitin niyo na. Sige, salamat. Grabe, ang laki ng ibinawas ng timbang ni Lolo. Kaya nga eh. Hindi na rin siya gaanong kumakain. Parang 2 kutsara lang, busog na siya eh. Makakabalik pa kaya siya sa dati? Hindi ko nga alam eh. Sana makabalik pa siya. Pero mahirap na rin asahan kasi matanda na rin si Lolo eh. Hindi na kaya ng katawan niya. Parang inaantay na nga lang natin kamatayan Uy niya. kuya, wag mo naman sabihin yan. Hindi naman natin maididinay eh. Lahat naman tayo doon din ang bagsak. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na darating din yung araw na magpapaalam na sa atin si Lolo. Ituring na lang natin na warning yung nangyari sa kanya. Hindi, wag ganun. Wag mo isipin yan. Ayoko pang mawala si Lolo. Kailangan nating tanggapin yon, Miguel, para mapaghandaan natin kung sakali. Anong paghahanda? Gusto mo kapag namatay si Lolo parang wala na lang sa atin? Ganun ba yung paghahandang gusto mo? Hindi, ang ibig kong sabihin, kailangan na nating paghandaan yung mga possibility. Yung mga gastusin, yung mga ganon. Kailangan na nating pagplanuhan. Hindi kita maintindihan kuya. Ang tinutukoy ko, ano kaya kung kumuha na tayo ng memorial plan para kina Lolo at Lola? Memorial plan? Ano yun? Para sa future, sa magiging burol at libing nila Lolo at Lola kapag nagkataon. Kuya ano ka ba? Bakit ba napakanega naman ang tingin mo sa buhay?
Hindi pa mamamatay sina lolo't lola, okay? Ano ba Miguel, hindi mo ako nakukuha eh. Oo, hindi pa sila mamamatay. Pa, ibig sabihin, darating din yung time na yon. Kaya bago pa mangyari yon, kailangan na nating paghandaan. Ang gulo mo naman eh. Hindi mo kasi nakukuha yung punto ko eh. Makinig ka muna kasi. Yung tinutukoy kong memorial plan, para yun sa mga gastusin kapag may namatay sa pamilyang to. Ihahanda na natin ngayon para kapag nagkataon, hindi tayo mabigla. Okay, sige tuloy mo lang, medyo nakukuha ko na. Tutal pareho naman tayong may trabaho na, pwede tayong magbayad buwan-buwan para kapag dumating yung araw na ayaw nating mangyari, hindi tayo mabigla. Hindi tayo mabibigatan sa gastusin kasi napaghandaan na natin. So yung memorial plan na yun, makakatulong yun sa gastusin natin kapag nagkataon? Oo, kasi bayad na natin yun kapag kumuha tayo ng ganito kaaga. Kapag may namatay sa atin, wag naman sana, may gagamitin na tayo sa burol at kung ano pa. Nakuha mo ba? Medyo gets ko na. Parang imbis na magbabayad ka sa future kapag may nangyari, ngayon ka magbabayad. Ganun ba? Oo, paunti-unti hanggang sa maka-full payment tayo. Pero paano tayo makaka-avail niyan? Ako nang bahala. So ano, payag ka na doon? Kailangan pa natin kunin ang consent nila lolo at lola para kapag umuo sila, wala na tayong problema. Sige, ikaw na bahala dyan. Wala akong alam dyan eh. Papa Dudut, alam naming bilang na lamang ang mga oras nila lolo at lola. Kaya naman mas pinag-igihan pa namin ni Miguel ang pagtatrabaho para makabawi sa kanila habang nabubuhay sila. Sa mga sumunod na buwan ay nakapasok ako sa isang accounting firm at kahit papaano ay medyo tumaas na rin ang natatanggap kong sahod buwan-buwan. Dahil dito ay pareho naming napagdesisyonan ni Miguel na gumawa ng isang emergency fund para may magamit kaming pera in case of emergency. Katulad na lamang ng nangyari kay Lolo noon. Maliban doon ay isang funeral plan din ang kinuha namin ni Miguel para kina Lolo Jacinto at Lola Esmeralda. Buwan-buwan namin itong hinuhulugan para kapag dumating ang araw na isa man sa kanila, ang magpaalam na ay handa na kami financially, Papa Dudut. Tulong-tulong kami sa pag-aalaga sa isa't isa para nga pong nabaliktad na ang mga roles sa buhay. Kung noon ay sina Lolo at Lola ang nag-aalaga sa amin ni Miguel noong bata pa lamang kami. Kami na ni Miguel ngayon ang nag-aalaga sa Lolo at Lola namin. At sa totoo lang, Papa Dudut, ay napakasarap sa pakiramdam na maibalik namin ang pag-aalaga at pagmamahal sa mga taong umalalay at nagpalaki sa amin. Nakagagaan sa pakiramdam na makita silang masaya sa buhay at proud sa mga bagay na nakakamit namin. Papa Dudut, sa paglipas ng mga taon, isang bagay na hindi namin inaasahan ang bigla na lamang nangyari. Kung saan ay kinailangan na naming gamitin ang funeral plan na ilang taon na rin naming hinuhulugan at inaalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa aming dalawa ni Miguel, siya ang matatawag kong Lolo's Boy. Kumpara sa akin ay mas close sila ni Lolo Jacinto samantalang kay Lola naman ako close. Wala namang kaso sa akin yon dahil alam ko kung gaano kamahal ni Miguel ang lolo namin. Siya na kasi talaga ang kinilalang ama ni Miguel, Papa Dudut. Ako kasi may tatay pa ako, Papa Dudut, na nasa ibang bansa kaya naiintindihan ko kung bakit si Lolo Jacinto na ang naging father figure niya. Sa katunayan, noong bata pa lamang kami ay si Miguel ang katuwang ni Lolo sa pagkukumpuni ng mga sapatos. Lagi niyang sinasamahan si Lolo sa puyatan tuwing nagtatrabaho ito. Kaya nung humina na ang katawan ni Lolo ay si Miguel na ang nagmana ng talento niyang yon. Pagkatapos ng trabaho nito sa milk tea shop ay tumatanggap siya ng mga customer para lamang may dagdag ipon siya mula sa pag-aayos ng mga sirang sapatos at sa paglilinis nito para magmukhang brand new. Ginagawa yon lahat ni Miguel at yun na ang naging bonding time nila ni Lolo Jacinto.
Desidido talaga si Miguel na mabuo ang memorial plan ng lolo namin dahil yun na lang daw ang tanging magagawa niya para sa kanila. Nakakalungkot lang kasi na kung kailan nakakapag-provide na kami ay saka naman humina ang katawan nila lolo at lola. Hindi na namin sila maipasyal o madala man lang sa labas para kumain. Kaya ang ginagawa na lang namin noon ay ang mag-take out para sa bahay, magsalo-salo, Papa Dudut. Olo, daan-daan lang po ah. O dito, upo po kayo rito. Ano bang meron? Ba't niyo pa ako pinalabas ng kwarto? Ay, nakikinig ako ng radyo eh. Mamaya na po kayo makinig ng radyo, Lo. Hindi naman po mawawala yung Barangay Ellis eh. Forever nandyan yun. Basta relax lang po kayo sa pagkakaupo nyo, Lo. Magse-celebrate po tayo. Celebrate? Para saan naman? Kasi Polo, nakalipat na ako sa bago kong trabaho. Nakalipat ka na ba? Mabuti naman. Kailan pa? Opo, nakalipat na ako. Actually last month pa po pero ngayon ko lang sinabi sa inyo kasi kahapon lang yung unang sahod ko eh. Congratulations, Apo! Salamat po. Dahil po sa inyo lahat to. Teka, nasan pala si Lola Esmeralda? Nasa kapitbahay kaya. Nakikipagkwentuhan sa kumare niya. Susunod na lang daw siya. Pakainin na lang daw muna natin si Lolo. Hulaan ko. Tungkol na naman sa halaman pinagkakaabalahan nila no? Malamang. Kahit kailan talaga tong si Esmeralda, mas mahalaga pa rin sa kanya ang halaman kesa sa atin. Hayaan mo na, Lo. Mabuti nga yun eh. Tayo lang mga lalaki ang nandito. Pwede tayo magsabihan ng sikreto. Ano namang sikreto ang sasabihin namin sa'yo? Sikreto sa buhay, mga ganong bagay. Lo, paano naman kayo nagtagal ni Lola Esmeralda? Anong sikreto nyo? Share nyo naman oh. Ako, wala akong sekreto. Yun ang dahilan kung bakit kami umabot ng ganito katagal ng lola mo. Kasi, alam mo Apo, ang pagiging matapat sa relasyon, yun ang nagiging pundasyon nyo sa isa't isa. Doon kayo magsisimulang bumuo ng tiwala at tiwala ang nagpapatibay ng samahan. Ang mga bagay na yun, hindi dapat yun sinisekreto. Dapat, yun ang itinuturo sa lahat. Galing talaga magpayo ng lolo ko. Oh. Napakamalatin. Malating. Malating? Pwe? Ano na kasing tawag dun? Matalinhaga, malalim magsalita, ganon. Oo, yun. Yun nga. Tama si Miguel Lo. Para kayong yung mga DJ sa radyo na nagbibigay ng advice sa mga problemang pag-ibig. Ang lalim nyo mag-isip eh. Dahil yan sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Walang silbi na umabot ako sa ganitong edad kung wala naman akong iiwang aral sa inyong mga kabataan. Ay naku, Lo. Sobrang dami nyo ng aral sa buhay na ibinigay sa amin ni Kuya. Mapapamilya man yan, love life, actually sa lahat-lahat na. Hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo sa akin, Lo. Kaya nga proud na proud ako na kayo naging lolo ko eh. Alam nyo, Lo, kapag ako namatay, tapos nabuhay ulit sa ibang henerasyon, kayo pa rin ang gusto kong maging lolo. Salamat Miguel. Sana panalangin ko rin. Kung ano man yung mga bagay na natutunan nyo sa akin, ipasa nyo rin sa mga susunod pa sa inyo. Kayo po ang inspirasyon namin kaya kami nagsusumikap. Kaya Lolo, alagaan yung sarili nyo ha. Marami pa tayong gagawin, marami pa tayong lugar na papasyalan. Pagkaya nakakainin, alaala na gagawin. Ayan na, nagdrama na tayo. Kumain na nga lang tayo. Hindi masarap tong pansit kapag malamig na. Hala sige, tawagin nyo na yung lola nyo para sabay-sabay na tayong kumain. Ako na po tatawag kay Lola. Miguel, ihanda mo na yung ibang pagkain. May soft drinks sa ref, ilabas mo na rin yun. Pero Lo, bawal ang soft drinks ha. Tubig-tubig na lang muna tayo, okay? Oo, hindi na ako umiinom ng soft drinks. O sige, antayin nyo kami ha. Susunduin ko lang si Lola. Sobrang saya namin ang gabing yon, Papa Dudut.
Pero hindi ko inakala na ang gabing yun na pala ang huling gabi na magiging kompleto kami, Papa Dudut. Kinabukasan kasi ay dumayo kami ni Miguel sa isang inuman. Birthday ng isa sa mga barkada namin at sakto naman na off ko sa trabaho kaya pumayag sina lolo at lola na lumabas kami para makipag-inuman. Hindi kami pala inom ni Miguel, Papa Dudut. Pero kung may mag-aaya ay sumasama kami tulad na lamang noong araw na yon. Nagsimula kami ng 3:00 ng hapon at pagsapit ng gabi sa kalagitnaan ng inuman ay kinailangan kong bumili ng yelo. Gamit ang motor ng isa naming kaibigan ay sinamahan ako ni Miguel sa labas. Pabalik na kami noon, Papa Dudut, nung bigla kaming hinabol ng aso. Napaharurot ako ng sasakyan matapos magpanik dahil isang aso ang muntik nang nakaabot ng paa ko. Hanggang sa nawalan ako ng kontrol at tumama kami sa isang nakaparadang sasakyan. Pareho kaming tumilapon ni Miguel, Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi gaanong masama ang bagsak ko at nakatayo kaagad ako. Pero nang lapitan ko si Miguel ay wala na siyang malay. Wala rin kami kasing suot na helmet noong time na yon kaya kinabahan ako. Pinilit ko siyang gisingin pero hindi na siya nagising. Huli na nang napansin ko ang mga dugong dumadaloy mula sa ulo nito. Agad akong humingi ng tulong pero sa kasamaang palad ay hindi na nakarating ng buhay si Miguel sa ospital. Papa Dudut, sobrang bumagsak ang mundo ko noong sabihin sa akin ng doktor na wala na si Miguel. Mas lalong nanikip ang dibdib ko noong kailangan kong sabihin ang masamang balita na yon kina lolo at lola. Lo? Oh, Sir G, nakauwi na pala kayo. Kagabi pa namin kayo hinihintay ng lola nyo ah. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Kumain na kayo. Nagluto ang lola mo ng agahan kanina. Tingnan mo na lang sa kusina. May tinabi siya para sa inyo. Nasaan pala si Miguel? Lo, may sasabihin po ako sa inyo. Ha? Lakasan mong boses mo. Hindi kita marinig. Ano ulit sabi mo? Bakit ka ba nakatingin sa sahig? Tumingin ka sa akin kapag kinakausap mo ko. Tungkol po kay Miguel. Sandali lang. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ka may sugat sa pisngi? Naaksidente po kami, Lo. Saan? Paano kayo naaksidente? Kagabi po, sa pinuntahan naming inuman. Bumangga sa isang sasakyan yung motor namin. Okay ka lang ba? Wala ka naman bang bali sa buto o anuman? Wala naman po. Sugat at galos lang po nakuha ko. Mabuti naman. Yan ang ipinag-aalala ko tuwing nagiinom kayo sa labas eh. Tingnan mo tuloy nangyari. Kaya ayaw ko kayong inuumaga sa kakainom dahil sa mga ganyang bagay. Lo, tungkol po sa sasabihin ko sana sa inyo. Ano? Meron pa? Si Miguel po kasi. Kasama ko po siya nung naaksidente ako. Angkas ko po siya kagabi. Ha? Pati siya na-aksidente? Nasa na siya? Lo, Anong lo? Nasa na nga si Miguel? wala na po siya. Hindi po siya nakaligtas. Ano? Diyos ko, ang bata pa ni Miguel para kunin niyo. Bakit naman po? Apo ko, ano nangyari sa'yo? Lo, subukan niyo po kumalma. Baka po tumaas BP niyo. Naninikip dibdib ko. Iabot mo nga yung tubig dyan. Eto po, uminom po muna kayo. Sorry po, Lo. Kasalanan ko po to lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Miguel,
Bakit mo naman kami iniwan ng ganito kaaga? Lolo, patawarin niyo po ako. Hindi ko nagawa yung lagi kong pinapangako sa inyo na babantayan ko si Miguel. Walang may gusto sa nangyari, Apo. Hindi ko naman po sinasadya eh. Sana ako na lang yung nawala. Sana ako na lang yung namatay. Huwag mong sabihin yan. Alam ko na hindi mo ginusto yung nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sergi. Sana hindi na lang kami lumabas. Sana hindi na lang kami nakipag-inuman. Ano na pong gagawin ko ngayon, Lo? Pinatay ko si Miguel. Kasalanan ko yung nangyari. Hindi. Halika rito. Aksidente ang nangyari. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Hindi natin kailangang maghanap ng masisisi. Naiintindihan mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Kaya huwag mong akuin yon. Salamat po, Lolo. Alam na ba ito ng lola mo? Siya po ang una kong sinabihan. Si Lola po ang kasama ngayon ni Miguel sa punerarya. Lo, sorry po talaga. Wala kang kasalanan. Apo ko. Papa Dudut, dahil sa biglaang pagkawala ni Miguel ay kinailangan naming ilipat ang memorial plan ni Lolo kay Miguel para magamit niya ito para sa kanyang libing. Nagabot din ng panggastos ang may-ari ng aso na naging dahilan ng aksidente namin. Hindi na kami nagsampa ng kaso laban sa kanila, Papa Dudut, ganun din na hindi na rin humingi ng bayad sa danyos ang nabangga naming sasakyan. Nakakalungkot lang isipin na ang pinaghahandaan namin ni Miguel na libing ay siya rin pala ang gagamit. Isa na siguro sa pinakamahirap na pinagdaanan ko ay ang survivor's guilt na nararamdaman ko sa mga sumunod na taon. Mahabang panahon din na sarili ko ang sinisisi ko sa pagkawala ni Miguel. Mabuti na lamang at never pinaramdam ni na lolo at lola sa akin na kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Masakit lang sa dibdib na nararamdaman ulit nila pareho kung paano ang mawala ng mahal sa buhay at hindi nila deserve yon, Papa Dudut. Kaya naman pinangako ko kay Miguel na habang nabubuhay ako ay gagawin ko ang lahat para mabigyan ng maganda at maayos na buhay sina lolo at lola. Ipinagpatuloy ko ang nasimula naming memorial plan, Papa Dudut, dahil malaki talagang naging tulong nito sa amin. Sa mga sumunod na taon ay umuwi na rin mula sa ibang bansa si tatay at nagtayo ng sarili niyang negosyo. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pagsusumikap ko sa buhay para maibigay ang buhay na deserve ni na lolo at lola pati na rin si tatay. Maikli lamang ang buhay. Kaya naman hindi ko na sinasayang ang bawat oras na kasama ko ang mga mahal ko sa buhay dahil mahirap iparamdam sa tao ang pagmamahal mo, lalo na kapag huli na ang lahat. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po at napili po ninyo ang kwento ko para ma-share sa lahat ng ating mga kabarangay. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakakapagbigay ng aral sa inyo ngayong araw ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sergi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1